Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, ito pong si PCO Undersecretary Claire Castro ay rumesbak po kay Baste Duterte. Kasi ayon po kay Baste Duterte ay itong Marcos administration ay napakaluwag sa mga kriminal. Kaya naman daw itong mga kriminal ay namamayagpag po ngayong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. At siya naman po ay sinopla ni Claire Castro. Pero bago yan mga kababayan, Balitang Maynila muna tayo. Alright, 3 sunod-sunod na taon na po nakatanggap ng Seal of Good Financial Housekeeping Award. Ito pong lungsod ng Maynila mula sa DILG. For 3 consecutive years. So sa termino ni Mayora Hani Lacuna ay tuloy-tuloy po na sila'y nakatatanggap ng pagkilala. Ito nga po yung Good Financial Housekeeping galing po sa DILG. So ito po ang patunay na maayos, tapat at totoo ang kanyang pamamahala, lalong-lalo na sa pondo ng Maynila. Hindi lang po ito basta award. Ang award po na ito ay nagpapatunay na bawat pisong pondo ng Maynila ay napupunta sa mga proyekto at serbisyo na makatutulong sa mga Manileño. Masabi pa po ni Mayor Hani Lacuna, hindi po tayo titigil dito. Masaya po akong ibahagi na sisimulan na rin natin ang ating best practices sa lahat ng barangay. Magtatatag po tayo ng Task Force on Barangay Governance and Financial Management para mas malakas ang kakayanan ng ating mga opisyal sa pagsinop at pamamahala ng pondo. Hindi yung gastos lang ng gastos. Pag naubos ang pera, mangungutang at magbebenta ng kung ano-ano dyan sa lungsod ng Maynila. May 4 na barangay na po tayong pumasa sa pamantayan ng SGLG at gusto po nating mas marami pang sumunod sa kanilang yapak. Bukod pa po rito ay tuturuan din natin ang mga Manileño na maging masinop sa paggasta ng pera. Sino kaya pinatatamaan nito? Sino ba yung gastador dyan? Nagastos ng gastos, hindi prioritize yung mga importante. Kaya nangyari, naubos ang kapirahan at nagbenta mga kababayan. Nasinilip naman ang ating mga kababayan. Ano nangyari? Ba't panay benta, nasan ba yung pinuntahan nung binenta? Sa ilalim ng Household Financial Literacy Program, nais po nating matutunan ng bawat pamilya kung paano mas maingat gamitin ang sweldo, kita at ipon para sa mas magandang kinabukasan. Naniniwala po tayo, ang maayos na pamamahala ay hindi lang nasusukat sa dami ng awards na natatanggap. Mas ramdam po ang tunay na asenso kung lahat ng Manileño ay direktang natutulungan ng ating mga programa. Ayan po ang sabi ni Mayor Hani Lacuna. Simple lang naman mga kababayan. Kinakailangan po natin dyan po sa lungsod ng Maynila yung magaling po mag-budget. Kasi kung hindi marunong mag-budget, gastos lang ng gastos, benta lang ng benta. Hindi po yun ang patunay na magaling na po etong namumuno dyan sa Maynila. Kinakailangan po balanse lahat. Maganda nga yung malinis nga yung lugar mo. Baong ka naman sa utang. Diba? Malinis nga yung mga paligid mo. Pero benta ka ng benta. Wala rin kasi babayaran mo lang ng babayaran kagaya ng ginawa ni Mayor Hani Lacuna. Naku, nagbayad po siya na nagbayad ng utang at ayon sa kanya, aabot pa po ng 20 years bago po mabayaran lahat po ng inutang nung dating mayor nung panahon ng pandemya. Sabi nga nung sa isang programa bakit ganun? Bakit yung iba na mga lungsod dyan sa Metro Manila, sa NCR, yung iba hindi naman nagbenta. Nakaranas din naman sila ng hagupit ng pandemya. Ba't di sila nagbenta? So, ang tanging syudad na panay benta ay ang lungsod ng Maynila. Kaya naging questionable. Yan pong mga hakbang na iyan
At hindi po yan nangyari sa panahon ni Mayor Hanny Lacuna. Hindi po siya nagbenta, nagbayad po siya. Siya po ang sumalo ng inutang nung nagdaang administrasyon dyan po sa lungsod ng Maynila. So ayan mga kababayan, congratulations po kay Mayor Hanny Lacuna. 3 taon sunod-sunod, Good Financial Housekeeping Award ang natanggap po ng lungsod ng Maynila. Kaya sana mga kababayan sa darating na Mayo 2025 sa eleksyon, ibalik po natin si Mayor Hanny Lacuna para tuloy-tuloy po ang pag-asenso ng mga batang Maynila. Okay, balik tayo dito sa pagkakasopla ni Claire Castro kay Baste Duterte. Sabi kasi ni Baste, mga kababayan, hindi po natatakot ang mga kriminal dito sa Marcos administration dahil nga po napakaluwag nila, very lenient. Kaya ang resulta, tumaas daw po ang crime rate ngayong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi ni Yusek Claire Castro, sure ka? Sure ka ba Baste Duterte dyan sa sinasabi mo? Bakit hindi ka maglabas ng data at ipakita mo yung crime rate? Kasi ang totoo, mas mataas ang crime rate panahon ng tatay mo. Mas mataas ang crime rate nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaysa ngayon. Kaya sabi ni Claire Castro kay Baste Duterte, check po rin yung mga data, hindi puro fake news ang isinisiwalat niyo dyan sa inyong mga podcast. Diba? May podcast po si Baste So doon sa podcast sila, naglalabas sila ng ito na naman, fake news na naman. Ibinibintang mo na mataas ang crime rate ngayong panahon ni Pangulong Marcos, wherein ang totoo pala ay mas mataas ang crime rate ng panahon ng iyong tatay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Claire Castro, ang tanong natin, saan ba niya nakuha ang mga data? Yung mga facts na binabanggit niya na lenient ang bagong pamahalaan o kasalukuyang administrasyon patungkol sa paggawa ng krimen, sinabi na po natin ito, panahon po ni dating Pangulong Duterte, mas mataas po ang crime rate kung ikukumpara po sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Pakinggan natin itong pahayag ni Yusek PCO Undersecretary Claire Castro. And another po ma'am, recently may binanggit po si Mayor Baste Duterte na parang lenient daw po ang Marcos administration towards criminal, kaya parang hindi raw po natatakot ngayon yung mga criminals na gumawa ng mga criminal activity, and binanggit niya rin na parang encouraging daw po na nakikita ng mga criminal na hindi stricto yung presidente pagdating sa peace and order. Reaction po ng Palace. Ang tanong natin, saan niya ba nakuha ang mga data, yung mga facts na binabanggit niya, na lenient ang bagong pamahalaan o ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa paggawa ng krimen? Sinabi na po natin ito. Panahon po ni dating Pangulong Duterte, mas mataas po ang crime rate kung ikukumpara po sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Yan po ay base sa statistics. Siguro po bago po magbintang at magparatang si Mayor Baste patungkol sa di umanong leniency ng Pangulo ng kasalukuyang administrasyon patungkol sa pagsasagawa ng krimen, tignan niya po muna at araling mabuti, makipag-usap sa mga abogado para malaman kung ano ang totoong records. Mas mataas po ang crime rate sa panahon ng kanyang ama. Okay, so yan mga kababayan, napakalinaw. Pinagbibintangan na naman ni Baste Duterte itong Marcos administration na mataas ang crime rate. Yung pala, ang katotohanan, mas mataas ang crime rate ng panahon ng tatay niya. So mali na naman yung finid sa kanya ng mga tao niya. Kasi ganun yun mga kababayan may nag-feed sa'yo o kaya naman wala ka talagang alam sa nangyayari dyan sa lugar ninyo. Pwedeng mali yung kwento-kwento nung kasamahan nila dyan sa podcast. O kaya naman wala talaga siyang alam dyan sa nangyayari dito sa ating bansa. Kasi panay ang kung ano-ano inaatupag.
Yan nga sa lugar nila sa Davao eh. Ang daming dapat ayusin dyan. Droga, traffic, baha. Oh, ano pa inuuna? Mas inuuna pa maisog. Di ba? Dapat mag-concentrate ka. Mayor Baste, dyan po sa trabaho ninyo bilang mayor dyan sa Maynila. Matagal pa po, may panahon pa po para magtrabaho pa kayo. Tigilan nyo muna yung politika. Ang problema kasi sa inyo, ang tagal-tagal pa ng eleksyon, ilang buwan pa. Tapos, ang tagal pa ng presidential election, siniisip nyo agad na iluklok ang inyong kapatid ni si Sara Duterte, yan po sa Malacanang. Kaya, wala eh, napababayaan nyo na itong kanyang lugar. Kaya, sa lumabas sa survey, na itong huli lang, mukhang tagilid ang mga Duterte at mukhang gusto na ng pagbabago ng mga kababayan ninyo dyan sa Davao. Kasi nga, parang wala na, pinababayaan nyo na. Hindi nga alam ni Basti yung data, mga kababayan. Mali-mali pa yung data ang sinasabi niya. O baka naman talagang sinasadya kasi maraming ang mga pulis na tinanggal dyan kasi mali po yung inilalabas silang mga data. Kabaliktaran po ang nilalabas silang data kaya po maraming natsugi dyan ng mga kapulisan kasi pinagtakpan nila yung totoong nangyayari dyan sa Davao City. Sabi nila, napakababa, wala na pong droga, wala na pong krimen dyan sa Davao, pero ang totoo, wala dyo, ang taas pala ng crime rate dyan sa Davao City. Kaya mga kababayan, mag-iingat po tayo, wag po tayo basta-basta magpapaloko, hindi porke sinabi ng isa, maniniwala agad kayo, kinakailangan yung tingnan ang mga datos, kung yan ba ay totoo o hindi. So yan mga kababayan, so nasopla mga kababayan, barado na naman etong si Baste Duterte dito kay Yusek Claire Castro. Yan po sa issue na kesyo napakaluwag daw ng Marcos administration dito sa mga kriminal. Well, hindi po yan totoo. Mas mataas po ang crime rate nung panahon nila, nung panahon ng mga Duterte kaysa ngayon pong panahon ni Presidente Bongbong Marcos. Alright, so ilan po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.